Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus ay ating maririnig. Mula po sa Biblia ito, manipis lang New Testament, na pinamimigay po ng Gideon. Pag nakakita kayo ng ganito, lampara, ibig sabihin, galing po sa The Gideon International. Ayan. Namimigay po sila ng mga Biblia, kaya nakalagay dito, huwag ipagbili ang aklat na ito. Huwag aalisin sa silid na ito ang aklat na ito. So, hindi po pala binibenta, pero tinatapon. Bakit? Galing po sa basura ito. Kumbaga, yung kaibigan po natin si Archie, kumukuha sila ng basura. Yun ang trabaho eh. So, nakita po ito sa basura. Pero hindi basura ng kasi po yun ay mga office po. Kaya nung makuha niya, wala naman pong dumi. Actually, puti pa nga yung wala naman dumi. Ibig sabihin, yung nagmamayari nito, maaaring umalis na sila, hindi na lang dinala. Tingin ko mga sundalo daw po sundalo. Isa sa mga nakikinabang ng ganitong Biblia, mga sundalo, ito nakalagay po dito. Ayan. Mga kawal ng sandatahang lakas. Binibigyan po pala yung mga men in uniform, para meron silang binabasa. Siyempre, alam nyo naman po, ipagkamasela ng sundalo, maganda yung meron silang nababasa. Maganda yung meron silang nababasa. Ngayon, ang ating tatalakayin, yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus sa Mateo chapter 7, 21, 22, 23. Yung hindi ko kayo kilala. Pero ganun pa man bago tayo papalahot, ay atin munang mananalangin. Ingin natin ang guidance ng Holy Spirit para naman tayo may guide niya, may tama niya. Hindi tayo masingitan ng kahaway. Sabi nga ni Pedro, yung kahaway, walang iba po kundi si Diablo na umaali-haligid, naghahanap ng kanyang biktima. Po, manalangin tayo. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan, minsan pa samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng Ebanghelyong ito upang kami po'y matuto, hindi lang kami matuto. Tumibay ang aming pananampalataya, hindi lang tumibay ang aming pananampalataya, kundi mabusog kami sa pagkain pangkaluluwa. Ganon din, kung may mga sakit, iyong pagalingin po, Diyos, sapagkat ang iyong salita ay kapangyarihan, sabi ni Pablo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Meron po sinabi si Jesus dito sa Mateo chapter 7. Ito lang ang ating kukunin na paksa. Basahin muna natin Chapter 7 ng Mateo 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22. Pagdating ng uling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalagan sa inyong pangalan. 23. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo kakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Ayun. Tingnan natin yung verse 22.
pagdating ng uling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. Kung mapapasin ninyo rito, ang sabi niya, pagdating ng huling araw, meron palang mga ngatwiran. Ang problema, sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Nangaral sila, nagpalayas pa ng mga masamang espiritu. Dito sa Hebreo, tingnan natin. 1:1. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Yan. Iba't ibang panahon. Panahon ni Moises, panahon ni sunod-sunod na mga propeta, no? Panahon niya sila. May kanya-kanya sila ng panahon. Ayun, pagdating sa verse 2, ngunit siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Yan. Yung ngayon ay sa ibang salin ng Biblia po, merong nakasulat ng ganito. Sa verse 2, tingnan natin, kunin natin yung isang Biblia. Ito naman to, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Sa Hebreo, Hebreo 1:2. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Yan. Dito nabasa natin yung anong sabi? Huling araw. Itong huling araw nagsimula kay Kristo. Ngunit doon sa uno-uno, mga propeta, may kanya-kanya silang panahon. Nagsimula po kay Propeta Moises. Tuloy-tuloy na yun. Isaias, Jeremias, yan, mga propeta po, may kanya-kanya silang panahon. Pero sa panahon natin ngayon, ito po yung tinatawag na huling araw. Nagsalita naman ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. So, yung tinutukoy dito, balikan natin itong video, yung tinutukoy po pala dito sa chapter 7:22. Pagdating ng huling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalagan sa inyong pangalan. So, ginagamit pa nila yung pangalan ni Jesus. Nagpapalayas pa ng mga demonyo, yung masamang espiritu. So, itong ditong nakalagay dito sa huling araw, panahon na po natin ngayon. Kumbaga, naghihintay na lang po tayo sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Nasa huling araw na po tayo. Itong ating panahon ngayon. Nagsimula yan nang ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, na kung saan siya po ay nangaral ng 3 taon mula sa edad 30 hanggang 33, na kung saan doon siya inatulan ng kamatayan. Yan, nagsimula pala yung huling araw na yan nung ipinanganak na po si Jesus sa ating panahon. So, yung Old Testament pala, yung propeta, ulitin natin, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Dito sa 22, pagdating ng huling araw,
Marami magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral kami at nagpalayas sa mga demonyo at gumawa ng kababalagan sa inyong pangalan. 23, at sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga mapaggawa ng masama. So, tingnan natin dito sa ito, Biblia ng Katoliko. Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Sa Hebreo 1:1. Tingnan po natin ano. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang parahan sa pamamagitan ng mga propeta. Mula kay Moises downward. Tandaan ninyo, si Jesus din po propeta siya. Diyan po nakasulat sa 1 chapter 4 na kung saan kausap niya yung Kaninea, na sabi ng Kaninea, na paghahalata ako na isa kang propeta. Ikaw ang nagsabi, sabi niya. Okay, propeta po pala si Jesus. So, sa uling araw, nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak. Ano si Jesus? Propeta. Sa kanyang panahon na ni Jesus ito. Itong uling araw. Ngunit sa uling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino yung anak? Si Jesus. Po, yun nakasulat yung propeta si Jesus sa chapter 4 ng 1. Tsaka yung Samaritan, ito. Ano sabi niya? Tingnan lang natin yung na nag-usap silang dalawa ng Samaritana. Sa verse 7, may isang Samaritanang dumating upang umigib yun. Igib ng tubig doon sa mga balon ni Jacob. Yung sa mga antipan pa, yung mga balon ni Jacob. Yan. Okay. Tingnan natin yung pagsasalitahan nilang dalawa. Yung patungkol na tinawag niyang propeta si Jesus. Ano po? Nandito lang yun para makita natin. Ano? Yan, hanapin lang natin. Ito, sa verse 19, sinabi ng babae, yung Samaritana ito, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Ang kausap niya si Jesus. Verse 20, dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinabi ninyo mga Hudyo, na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa akin, ginang. At sinabi niya, propeta ka. Sabi ni Jesus, maniwala ka sa akin, ginang. So, propeta siya. Kaya yung Hebreo 1:1 hanggang 2, nagsalita po siya sa iba't ibang panahon yung mga propeta sa Old Testament mula kay Moises downward. Pagdating naman sa New Testament, nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak sa huling araw. Ano si Jesus? Propeta. O, meron kayong natutunan niya na? Kahit pa paano. Propeta si Jesus kasi tumugon siya sa salita ng Kaninea. Sa ibang salin ng nakalagay yata, ikaw ang nagsabi, sabi niya. Okay. Tingnan pa natin dito sa tanungan. Sa chapter meron pa rito. Ito sa Mateo 16 naman.
Sa 13, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga halagad. Sila, yung apostol po, sila Pedro, itong halagad tinutukoy dito. Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? 14, at sumagot sila. Sabi po ng ilan, ikaw si Juan Bautista. Ayo, sabi na naman ng iba, si Elias. Kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias. Kayo. O isa sa mga propeta. Yan. Kaya tanong ni Jesus sa mga apostol niya, sila Pedro, sino ako ayon sa mga tao? Yan. Sabi ng iba, ikaw daw si Juan Bautista na nagbabautismo, ikaw naman si Elias, ikaw si Jeremias, o isa sa mga propeta. Kita niyo po, ang sabi ng tao, propeta si Jesus. Ang sabi ng Kanineya, isa kang propeta. So, propeta po talaga si Jesus. Kaya yung paniwala ng Muslim, ang paniwala namin, sabi nila, si Jesus ay propeta. Tama naman yun eh. Ang problema lang sa Muslim, hindi sila naniniwala si Jesus tagapagligtas. Pero naniniwala silang propeta si Jesus. Naniniwala din sila na si Jesus ay anak ng Diyos. Pero paniwala nila kay Jesus ay isa lang propeta. Kagaya ng kanilang founder na si Muhammad. Yan, okay. Punta tayo sa 23. Ang sabi niya sabi ni Jesus, sa mga huling araw na ito, ibig sabihin, dito na po nabibilang yung Judgment Day, yung huling araw. Sa huling araw, nabibilang po yung Judgment Day. Kasi magsisimula po yung Judgment Day pagdating ni Jesus. Kasi siya po yung tatay yung hukom eh. Tingnan natin sa Mateo chapter 25. Nasa langit pa naman siya. Kailangan, eto, chapter 25 ng Mateo. Sa 31, ang paghuhukom, title po nito, paghuhukom. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. 32. Sa panahong iyon, magtitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa 33, ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa naman ng mga kambing. 34. At sasabihin ng hari, si Jesus na po ito, hari, sa mga nasa kanan, ito pong mga tupa. Ali kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at manirahan sa karyang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. So wala pa po tayong nakikita kahit ano na nilikha ng Diyos. Meron na po palang kaharian inihanda ang Diyos para sa mga tupa. Para sa mga tupa lang po yun Sa 41 naman, Mateo 25:41, ganito naman ang nakalagay. At sasabihin ng hari sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, ito yung kambing, lumayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa, kayo'y pasapoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Para sa dyablo, ang alin ng impyerno. Doon po yung sinasabi niya doon sa Mateo chapter 7 verse 23.
hindi ko kayo kilala. Ang sabi niya, doon sa mga nangaral. Ang sabi ng mga nangaral na ito, nagpalayas kami ng mga demonyo, nagpagaling kami ng karamdaman sa pangalan mo. Ginamit nila yung pangalan ni Jesus. Siyempre, may power yun eh. Kaya sila nakakapagpalayas ng demonyo, nakakapagpagaling ng mga sumisakit. Pero ang tugon ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Bakit po? Meron kasi nakapaluhog dito. Balikan natin yung chapter 7. Ng Mateo. Basahin natin muli. 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Maaaring nangangaral po ang mga ito na hindi kinikilala ni Jesus kasi hindi naman nila sinusunod ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Tignan natin po ang kalooban ng Diyos. Dito sa Mateo 17, 1. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. 2. Samantalang sila'y naroon, nakita nila na nagbagong anyo si Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang muka. At pumuting parang busilak ang kanyang damit. Sa 5. Nagsasalita pa siya, si Pedro, nang liliman sila ng isang maningning na hula, at mula rito may tinig na nagsabi, ito minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. So, yung mga nangangaral na yon, nagsabi kay Jesus na nangaral kami. Pero, sa dami ng reliyon ngayon, dapat isang aral lang ang dala mo eh. Aral ni Kristo. Sabi ng tinig, ang Diyos po yon. Ito minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Dapat aral ni Kristo sundin. Ang problema, napakaraming reliyon, iba-iba ang kanilang dalang aral. Kaya pagdating ng araw, ang sabi ni Jesus, mangangatwiran sila sa akin, sasabihin nila, nagpalayas kami ng demonyo, nagpagaling kami ng mga may sakit nang dahil sa iyong pangalan. Pero ang sagot ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Mapaggawa kayo ng masama. Yung masama ron, pag hindi mo sinunod yung gusto ng Diyos, masama ka. Masama ka. Naalala nyo yung Eva at Adan, sabi ng Diyos, makakain nyo ang lahat ng bunga dito sa alamanan, maliban dun sa isa, nasa gitna. O pinakyalaman nila yung gitna, yung bunga, kinain nila dahil may kagagawa ni Satanas, natukso si Eva. Paano sila nagkasala? Dahil kumain ba sila ng bunga? Hindi. Dahil yung utos ng Diyos, huwag nyong pagyalaman yan. Yun, yung utos na yun. Yung salita ng Diyos, ang nilabag nila. Tingnan natin sa unang 1, chapter 5. Anong nakalagay? 3. Sapagkat ang tunay na umibig sa Diyos ay tumutupad sa kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Pag tinupad mo, okay yun. Hindi mo tinupad. Gaya ni Adan at Eva. Hindi tinupad yung salita ng Diyos na huwag inyong kakanin yan, kundi mamamatay kayo. Yun ang kaya pumasok ang kamatayan sa daigdig. Lahat ng tao ngayon namamatay. Roma chapter 5 verse 12. Wala naman. Sige po, basahin ko na para maano na natin, makita natin. Ano sabi ni Pablo? Chapter 12. Chapter 5 ng Roma 12. Ang kasalanan pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Ang tinutukoy po dyan si Adan.
At ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan niya. Eh kung walang kasalanan nun, wala pong kamatayan. Eh pinapasok yung kasalanan. Kailan nangyari? Sabi ni Satanas kay Eva, Eva, masarap ang bunga nito. Inatokso si Eva. Kinain ng bunga, pinakain pa si Adan. Doon po pumasok ang kasalanan. At the same time, pumasok na rin yung kamatayan. Kasi sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Eh, pinagkalaman, kaya lahat ng tao namamatay. Ano po? Yan. Kaya sabi niya sa mga nangangaral, hindi ko kayo kilala, kayo mga gumagawa ng masama. Ginagamit ang pangalan ni Jesus, ginagamit ang pangalan ng Diyos. Oh. Eh bakit? Eh aral nilang dinadala nila, doktrina nilang dinadala nila eh. Dapat ang dala mong aral, isa lang yung aral ni Kristo. Kaya lahat na relo, isa lang ang aral. Wala na sana problema eh. Eh kaso mo, may kanya-kanya silang doktrina pinupromote, kaya tuloy, nagkakabanggahan ng mga reliyon ngayon. Oh, hindi po ba? Kung isang aral lang. Kaya sabi ng Diyos, ito minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Oh, kung ano sinabi ni Jesus, yun lang dapat yung ipangaral nyo. Yung problema, pinangangaral nyo kung ano-ano na. Kaya tuloy sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala, kayo mapaggawa ng masama. Doon kayo sa apoy ng impyerno, kasama si Satanas at ang kanyang mga kampon. Oh. Yun po yung yung mangyayari ngayon sa huling araw. Kaya nasa huling araw na tayo. Naghihintay na lang po tayo ng pagbabalik ng ating Panginoong Yesus upang isagawa nga po yan, yung Judgment Day o paghuhukom. Siya po yung hukom. Oh, hindi mo pinromote yung aral ni Jesus. Alam ni Jesus yan. Kahit sabi nga, ginagamit pa nila yung pangalan niya eh. Nagpalayas kami ng mga demonyo, nagpagaling kami ng mga sakit dahil sa iyong pangalan, sabi nila. Ano sabi niya, di ko nga kayo kilala eh, kayo mapagawa ng masama. Chupi. Ha? Kailangan ang aral ni Jesus lang ipopromote. O, okay, dito. Mateo 28:20. Kasi mahilig kayong gumawa na sarili niyong aral eh. Eh kung pare-paro lang ang aral eh, wala sanang magulong reliyon eh. Hindi ka magulo ang reliyon. Kasi kanya-kanyang aral. Sabi ng isa, si Jesus ay tao, hindi Diyos. Oh. Yung isa naman, si Jesus ay Diyos. Pero yung kahoy, Diyos. Yung revolto. Ano pa? Ewan. Oh. Sa Mateo 28. Kaya tumayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Oh. Anong sabi? Umayo kayo, kausap mga alagad. Verse 20, at turuan sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Kanino utos? Isa lang, kay Jesus. Isa, aral lang ni Jesus ang dapat dali kung ano nang dinadala-dala. Pinopromote simbahan nila. Akala mo kung may maganda simbahan mo, sigurado ka na pupunta langit. Di nga, kung maganda yung reliyon mo, akala mo sigurado ka pupunta ng langit. Yung aral ni Jesus lang. Sabi ng Diyos, makinig sa aking anak, sabi ni Jesus, ituruan nyo sumunod sila sa aral ko. Hindi sinabi ni Jesus na aral ng reliyon ninyo. Mag-isip naman kayo. Hindi ko mumiyawak kayong Biblia. Ginagamit nyo social media, kala nyo, ubod ng galing kayo. Hindi pa ganda ng doktrina yan. Aral ni Jesus. Yung doktrina ni Jesus. 1:7-17. O, pag yun ang tinuturo mo, okay yun.
Pinopromote mo, reliyon mo. Hindi Diyos yan, tao yan. Ito si Kristo, maitim, rebulto, Nazareno. Ito, bata si Jesus, Santo Niño. Alam niyo, napakalala na po na reliyon. Ano pa? Si Jesus, matakaw, umiinom ng alak. Si Jesus, kapatid ni Satan. Aro? Ewan ko. Oh. Si Jesus, propeta, hindi naman tagapagligtas. Aro? Oh. Yung iba. Yan, nariyan. Aro? Alam niyo po, kung believer kayo ng Bible, ewan, bahala kayo. Basta, tingnan nyo lang ang sinasabi ko. Yan bang reliyon mo, aral ni Jesus yan? Yung lahat na nakalagay sa Biblia tungkol kay Jesus, yan po tanggapin nating lahat. Hindi yun namumulot ka lang. Oh, Mateo, Marcos, Lucas 1. Yun lang, 4 na yun. Lahat na nakasulat doon, paniwalaan mo. Huwag na nating hindi. Gusto mo yun, nabasa mo lang dito. Ang gusto mo yun, nabasa rito, hindi mo gusto. Ano ba yan? Yan nga po pinapayo ko madalas. Magbasa kayo ng Biblia, huwag kayong magpauto. Basahin niyo po. Kaya sabi sa Revelation 1:3, mapalad ang bumabasa. No. Kaya yun yung magbasa, di kayo mapalad. Sige, ganito na lamang po. Ano? Sana meron po kayong natutunan. God is good all the time. Yan po yung pinadala ng Diyos. Nakita nyo naman. Hiningi natin ng guidance sa Kanya. Wala po akong kodiko. Di ako gagaya ng iba gumagamit ng kodiko. Nakakalito lang ang may kodiko. Ako wala. Diretso, kada basa. Bahala ng Diyos. Kasi sa Kanya ko naman hinihingi ang guidance eh. Amen? In Christ alone. Kaibigan, like. Share na share. Kayo mga na-sharean, mag-share din po kayo. Na po, huwag nyo naman kalimutan na hindi kayo mag-subscribe. Be subscriber. Sige po, ano? Hanggang dito na lamang ang ating munting video. Ako po inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Nawa, nasa maayos po kayong kalagayan. God bless us all. Bye-bye.